Hello everyone! Again, welcome back dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana. And today's vlog, isang pautangan online na naman ang i-share ko sa inyo. At pwede nga daw tayong makahiram dito hanggang 25,000 pesos. Akalain mo. At kapag first time natin na manghiram hanggang 10,000 lang, yung pwede nating mautang nga or pinapautang ng loan app na ito. Pero kapag reloaner nga tayo, pwede tayong makahiram hanggang 25,000 pesos at pwede pa hanggang 30,000 pesos. At kapag first time nyo nga namang hiram dito, meron itong ino-offer na 0% interest sa loob lang ng 7 days. Kaya, okay siya para nga sa mga first time na manghiram kasi merong 0% na interest. Pero syempre kapag reloaner na tayo, nagkakaroon na po yan ng interest and processing fees. Para nga makautang kayo dito, kailangan natin i-download itong app sa Google Play Store, pwede rin sa App Store or sa App Gallery. So para may-download nyo ito, i-check nyo na lang din yung link na makikita nyo sa comment section at sa description below. Sino-sino nga ba yung pwedeng makautang dito? Lahat po yung mga nag-edad ng 21 hanggang 70 years old. So mas marami yung pwedeng makahiram dito kasi diba 21 hanggang 70 years old. Filipino resident and then employed individuals and selected professionals. Pwede tayong makahiram sa loob lamang ng 4 minutes, walang guarantor, walang collateral, at walang co-maker. Paano nga ba tayo umutang dito? Siyempre, kapag dinownload nyo nga yung app na ito gamit yung link na makikita niyo sa description below, kailangan lang nating mag-create ng ating account. So, enter your phone number. Ilalagay nyo nga lang po ang inyong mobile number at meron kayong matatanggap na one-time password na kailangan din nating mailagay dyan. Pagkatapos nun, meron tayong sasagutan yung mga personal information like yung kompletong pangalan mo, saan ka ba nakatira, saan ka nagtatrabaho, magkano yung sahod mo, anong date ka sumasahod, ganyan. Kailangan yung mag-upload ng isang valid government ID kasi yun nga lang po yung kailangan nating requirements para makautang. And hindi lang naman sa loan app na ito, halos lahat ng mga online loans or loan app nga na makikita nyo sa Google Play Store or sa App Store ay may isang valid government ID na requirements bago tayo makautang. So pagkatapos nun, syempre kailangan mong ilalagay kung saan mo gustong matanggap yung loan proceeds. Pwede sa e-wallets or pwede via bank. Once nasagutan mo lahat at na-submit mo ang inyong loan application, mag-antay ka nga lang po ng ilang minuto, mga 2 to 5 minutes para malaman kung approve or decline ng inyong loan application. So once na na-aprubahan, pinapadala din po nila agad-agad yung pera sa kung saan mo nga gustong matanggap yung loan proceeds or kung ano yung nilagay mo nung nag-apply ka, kung via e-wallets ba or via bank. Makikita mo din naman sa app nila kung na-send na nila ang loan amount. Like dito, we transferred your loan to your chosen method of disbursement. Congratulations, the money is already in your account. So, makikita niyo naman yan once na na-aprubahan nga ang ating loan application. Pero dito mga beshies, i-share ko lang sa inyo kung ano nga ba yung na-experience ko nung umutang ako sa loan app na ito. So, kapag umutang ka, binayaran mo agad-agad sa loob ng 2 araw or 3 araw, yung tipong hindi mo pa due date, nagbabayad ka na. Or yung tipong kautang mo lang ngayon, then nagkaroon ka na agad ng cash within 2 days or within 3 days, mababa naman yung interest and processing fee ng loan app na ito. Kaya lang, nagiging mataas yung interest and processing fees kapag matagal mo bayaran. Halimbawa, ang pinili mo na loan terms ay 15 days or 30 days, saka mo na lang talaga binayaran yung loan mo doon sa due date mo, medyo malaki yung interest and processing fees niya talaga, mga besh. Pero, yun nga, kapag binayaran mo agad-agad, halimbawa, umutang ka ngayon, meron ka namang inaasahan within 2 days, within 3 days, or within 4 days na pambayad agad doon sa utang mo, mababa naman talaga yung interest and processing fee. Sabi ko nga, tsaka lang mataas yung mga service fee or processing fee and interest kapag matagal nating bayaran or doon mismo sa due date. So, yan lang yung na-experience ko sa loan app na ito. So far, okay naman yung pag-disburse nila sa loan proceeds at yung pag-approve nila ng loan application ko. Inaprubahan nila yung loan ko right after na sinabit ko nga yung aking application. Halos nasa 2 to 3 minutes. Then, may natanggap ako na message na okay nga yung loan application ko. Nung i-check ko nga sa app nila, okay nga daw, approve nga daw yung loan at loan proceeds. Pinadala din nila agad-agad. Wala pang 1 minuto. Pumasok na sa e-wallets na napili ko. Nasa sa inyo pa rin kung gusto nyong utangan ito at kung sakali nga na interested kayo na subukan yung loan app na ito or i-explore, pwede
din yung i-click nga yung link na makikita nyo sa comment section at sa description below. Then, kung sa tingin mo okay naman siya utangan or may inaasahan ka naman na pambayad within 2 to 3 days or within 4 days, within 5 days, pwede mong itry ito. Pero, kung hindi mo pa sure kung kailan ka magkakaroon ng pera, abay, doon ka na lang sa mga kakilala mo utang kaysa sumubok tayo sa mga loan app na medyo may mas mataas na interest and processing fees. So sabi ko nga, ang nagustuhan ko lang dito sa Digido ay yung mabilis yung pag-process nila ng loan application at pag-disperse ng loan proceeds. And yun, sa akin kasi, nung sinubukan ko nga na umutang, binayaran ko din siya agad-agad. Parang 3 days lang yung nakalipas, nagbayad agad ako. Kaya mababa naman talaga yung dinagdag nila. Okay? So yan lang. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din yung ating video at huwag niyong kalimutan na i-share. Thank you at see you on my next video. Bye-bye! Subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics! 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer: try or apply at your own risk.